Ito ang unang araw sa high school ng pinakamagaling na assassin ng Korea. Sa umpisa pa lang, pinangilabutan na ang kanyang homeroom teacher nang humingi siya ng sigarilyo dito. Pero napagdesisyonan ng guro na palampasin na lang ang kayabangan niya at pinagpakilala na lang siya sa klase. Nagpakilala siya bilang Ryu Kang-min, isang nakakabagot na transfer student na hindi papansinin ng sinumang matinong estudyante sa silid-aralan. Ang mga pasaway lang sa paaralan ang talagang nagkagusto sa tapang niya. Kaya maya-maya pa, nakasama na ni Kang-min ang grupo na naninigarilyo na parang eksperto, kaya naman naging paborito siya ng mga pasaway. Tinanong ng pangunahing leader kung nanggaling siya sa Dijon at kung naging bahagi siya ng anumang sikat na gang sa kanyang lugar. Nakisakay naman si Kang-min, nagpanggap na may koneksyon siya sa mga leader ng sindikato para lang mapasaya ang mga basagulero. Sa pag-akalang isa rin siyang astig na miyembro ng gang tulad nila, inalok nila siya ng pagkakataong maging kaibigan. Pumayag si Kang-min sa bagong pagkakaibigang ito, kaya ang naging unang mga kaibigan niya ay isang grupo ng mga walang hiyang estudyante. Nang mismong gabing iyon pagkatapos ng klase, naglalakad na siya pauwi nang biglang sirain ng basagulerang babae kanina ang kapayapaan niya sa pamamagitan ng paghawak sa braso niya. Nagpakilala ulit si Hayon, habang naging simple lang si Kang-min at sinabing uwi na siya dahil pagod siya sa unang araw ng eskwela. Sa pagiging malandi, nagdesisyon siyang dalhin ang binata sa lugar kung saan talaga ito makakapagpahinga. Mabilis na dumiretso ang eksena sa kwarto ni Hayon. Sa loob ng kanyang kwarto, malanding pumatong sa kanya si Hayon, nagtataka kung ano ang gusto niyang unahin. Kahit ang bihasang assassin ay saglit na nalito, bago niya napagtantong may 3 pang lalaking nagre-record sa kanya mula sa likuran. Humagalpak ng tawa ang mga tauhan ni Hayon, kinukutya ang baguhan dahil inakala nitong papalarin siya dito. Para lalo pa siyang hiyain at mai-record siya sa isang alanganing sitwasyon, pinunit ng mga basagulero ang damit ni Kang-min. Gayunpaman, agad silang nagulat dahil hindi lang punong-puno ng kalamnan ang ating bida, kundi mayroon din siyang hindi mabilang na mga peklat sa laban, isang senyales na kinalaban nila ang maling tao. Para maintindihan kung bakit nasangkot ang isang bihasang assassin sa mga walang kwentang pasaway, kailangan nating mag-rewind ng kaunti. Alam nyo, si Ryu Kang-min ay isang maalamat na assassin na binansagang Ace of Spades dahil isa siyang walang awang makina sa pagpatay. Nagtatrabaho siya sa Bethala Group, isang malaking organisasyon ng mga kriminal na patagong nag-operate sa likod ng isang marangyang hotel casino. Isang araw, pinili si Kang-min ng organisasyong Bethala para sa isang espesyal na huling misyon. Halos imposibleng magawa ang trabaho dahil kailangan niyang tugisin ang isang target nang walang ibinibigay na anumang sapat na impormasyon para makilala ito. Ang tanging ibinigay lang sa kanya ay ang pangalan ng kanyang target, na nagngangalang Lisan. Noong una ay gusto sanang tanggihan ni Kang-min ang misyon, pero inalok siya ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Inalok siya ng panghabang buhay na kalayaan. Kung magagawa niya ito, mamumuhay siya ng may walang hanggang kalayaan mula sa organisasyon, isang bagay na matagal na niyang inaasam-asam. Hindi na pagbabantaan ang kanyang pamilya, at hindi na gagamitin ng organisasyong Bethala ang kanilang kaligtasan bilang paraan para kontrolin siya. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumasok sa high school at nagpanggap na transfer student, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang top-class na assassin para hanapin ang kanyang target. Babalik tayo sa sandaling ipinapakita niya ang kanyang mga peklat sa laban, naiintindihan ng assassin na ang patakaran niya ay laging pumipigil sa kanya na umatake ng mga inosenteng tao. Pero mayong inatake na nila siya, ang susunod niyang naisip ay gamitin ang Plan E para lapitan ang target. Una sa lahat, para ibalik ang munting sampal kanina, itinaas ni Kang-min ng husto ang kanyang kamay bago paliparin ang kaluluwa ng lalaking ito sa isang sampal. Sinampal siya ng ganoon kalakas hanggang sa ang manhwa panel ay naging isang impact frame, at hindi na ako magugulat kung hindi na makakatingin ng diretsyo ang kanyang biktima. Hindi ka panipaniwala ang hitsura sa mukha ni Hayon. Nalaglag ang mga panga ng babaeng ito pati na rin ang lahat ng iba pang nagpapanggap na matatapang na lalaki. Gusto sanang gamitin ni Kang-min ang madaling paraan sa pagbuo ng pekeng pagkatao. Sa ganitong paraan, akitin niya ang lahat ng masasamang tao na umatake sa kanya. Ang plano ay tugisin silang lahat. At ngayong nakakakita na ng mga bituin ang unang lalaki, maayos na sinabihan ni Kang-min ang susunod na tao na humakbang palapit, umaasang susubukan ang ibang diskarte kasama ng kanyang mga bagong kaibigan. 6 na taon na ang nakalilipas sa pribado at walang nakatira na isla ng Bethala, nagkaroon ng mahigpit na pagsasanay para sa mga asasin nito. Halimbawa, ang ating bida ay inilubog sa ilalim ng tubig habang nakatali ang mga kadena sa buong katawan niya at ilang sandali na lang ay magiging pain na siya sa pating. Sinanay si Kang-min sa pasilidad na ito na nakataya ang buhay niya. Lumipas ang 8 minuto. Sasabog na ang kanyang mga baga habang naaabot na niya ang limitasyon ng kanyang katawan. Ang resulta, nagawa niyang makawala sa mga kadena sa tamang oras habang muntikan ng mamatay sa proseso. Binago ng nakakatraumang karanasang ito ang kanyang pananaw sa totoong mundo, at kinakayanan niya iyon sa paniniwalang hindi pa niya oras para mawala. Kaya, iyon ang inakala ng ating bida.
Dahil ang sumunod na lang na nalaman niya ay may baril na sa ulo niya, lumagpas na si Kang Min sa itinakdang oras. Inisip talaga niya na mamamatay na siya doon at makikita na niya ang lola niya para sa huling sandali. Kung kailan naisip mong ito na ang katapusan ni Kang Min, boom, plot twist. Bumiktad ang sitwasyon kung saan ang nakababatang lalaki ay nakatayo sa ibabaw ng lalaking may nakatutok na baril sa kanya, habang nadudurog sa post ng bandila ang kabilang kamay ng sanay na asasin. Nasiyahan ng asasin sa napakahusay na kakayahan ng bata na gamitin ang paligid niya bilang sandata. Hindi man lang nagulat si Kang Min sa pag-asang may nakatutok na baril sa mukha niya, na nag-iwan ng tanong kung nahihirapan ba siyang kumapit sa buhay niya. Nakakatawang sumagot ang bata na mas matalino pa siya sa isang tangang pusit, na nakasakit sa damdamin ng cute na pusit na nakaupo sa balikat niya. Blanco ang unang bala na inihagis sa kanya ng asasin. Iyan ang paraan kung paano niya nalaman na ang mga bagay-bagay ay hindi ayon sa inaakala niya. Pagkatapos ng blankong balang iyon, may mga tunay na bala na ang natitirang baril, kaya naman totohanan na ang laban. At iyan ang paraan kung paano ginawa ni Kang Min ang nakakagimbal niyang pagpatay. Mas mapayapa ang bansang South Korea, naganap na kakaiba sa malaimpyernong lugar na kinalakihan ng bata. Ang kanyang mga kalaban, ang mga kinakaharap niya ngayon, ay walang iba kundi isang grupo ng mga estudyante sa high school na inaakalang matatapang sila. Walang kabuluhan kung papatayin niya sila, kaya naman gusto ni Kang Min na maging maingat ng kaunti. Ang unang hakbang para patunayan ang kaligtasang ito ay ang magkaroon ng katwiran, na ginawa niya sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang mga botones. Inaalaala na ang labanang ito ay kailangang magmukhang ginawa ng may pagkakasundo. Habang kinukolekta niya ang mga buttons na iyon, isang walang hiya ang nagmayabang at kinuha ang pamatay-sunog para basagin ang ulo niya. Ang pamatay-sunog ay tumama ng buong puwersa, na ikinonekta ang suntok. Mayabang ang bata sa umpisa, pero nawala rin ang kumpiyansa nang ma-realize niya kung ano ang nangyari. Sinalo ng lalaking ito ang pamatay-sunog gamit lang ang isang kamay at may sapat siyang lakas para tuluyan itong durugin. Pinipit ni Kang Min ang lalagyan na parang isa itong luwad, at dahil pakiramdam niya ay magbibigay siya ng sobra ngayon, hinawakan niya ang mukha ng bata. Sabay tiyak sa munting walang hiya na makakakuha siya ng malaking kabayaran sa medical insurance. Ibinagsak ni Kang Min ang lalaki, gumawa ng malaking palabas sa harap ng lahat, isang paraan para lumikha ng hindi makakalimutang epekto na tatanim sa kanilang isipan ang imahe ng bagong transfer na bata. Nga pala, nasira rin ng bida ang kama ni Hayeon sa prosesong iyon, nang tuluyan niyang isubsob sa kutson ang kalahati ng mukha ng lalaking ito. Walang kaalam-alam si Hayeon kung ano na ang nangyayari, habang ang ating bida ay kaswal lang na naglakad papalampas sa kanila dahil may gusto siyang itanong. Ang parehong bruha na gusto siyang paglaruan ay biglang tinakpan ang mukha, umaarteng parang inosenteng babae na hindi dapat masaktan. Nakakatawa dahil yung lalaki sa tabi niya ay nagpapanggap ding babae. Ibig kong sabihin, gagawin ko rin yon kung nakita kong pinabagsak ng lalaking ito ang dangko. Gayunpaman, na-curious si Kang Min sa isa pang kaibigan na madalas kasama ng mga gagong ito, ang lalaking hindi na nagpapakita pa sa klase. Gusto niyang malaman kung nasaan ito, at nang subukan nilang pumalag kahit kaunti, tinakot sila ng asasin, kaya lalo silang natakot at tumakbo palayo sa kanya. Ito ay dahil inaakala nilang bubugbugin niya sila anuman ang maging sagot nila. Kaya ibinagsak ng lalaki ang pinto ng isara ito, habang kalmadong naglalakad papalapit sa kanya ang mumu na nangangakong walang sasaktan. Para kasi itong sinasabi ng isang serial killer na hindi kanya sasaksakin hanggang mamatay. Kaya naman, nagulat din ang bida natin dahil wala siyang mahanap na kahit sino sa palikuran. Pagpasok pa lang niya sa loob, sumulpot sa likuran niya na may tubo sa liig ni Kang Min, sabay sabing nagpapanggap lang siyang natatakot. Nagsisimula na akong makita ang malaking potensyal sa pag-arte ng mga lalaking ito. Pero nawalan din ito ng saysay nang biglang mabasag ang tubo sa sumunod na segundo. Para makisakay sa buong eksenang ito ng pag-arte, nagbunyag si Kang Min ng isang bagong nakakatuwang katotohanan. Isa rin siyang magaling na aktor, at ang kakayahan niya ay ang action thriller. Pagkasabi niya sa maikling linyang ito, winasak ng bida ang buong banyo sa isang sipalang na malamang ay nakabali sa panga ng lalaking ito. Ito ang ikatlong hakbang sa kanyang plano. Ang layunin ay itanim ang malalim at nakakatraumang takot sa kanyang mga kalaban upang sirain ang kanilang pag-isip. Sobrang takot na takot si Hayeon. Hindi na tulad ng dati ang kumpiyansa niya, kaya nagmamakaawa siya sa kanilang tumakas sakay ng kanyang scooter. Paglabas ng palikuran, tiniyak sa kanila ni Kang Min na hindi nila kailangang tumakbo dahil gusto lang niyang makipagkwentuhan sa bago niyang mga kaibigan. Si Hayeon ay parang sinabing, gago, hindi. Umalis na tayo dito. Pati ang boss ay nagdesisyong hawakan ng mahigpit ang door handle habang ibinubunyag ang sarili niyang background bilang isang top prospect sa LA para sa isang kampyonato. Dati, sanay nakakuha siya ng malaking premyong pera gamit ang kanyang sariling mga kamay, ngunit ang tanging dahilan kaya hindi niya ito nagawa ay dahil nadurob ng bida ang mismong bungo ng kanyang kalaban. Sa madaling salita, sinusubukan ng lalaking itong patunayan na siya ang pinakamapanganib na tao sa kwarto.
Matalas na inoobserbahan ni Kang Min kung paano nadurog ng lalaki ang door handle gamit lang ang paghawak dito. Hindi na makapaghintay ang leader ng mga basagulero na labanan ang isang taong ganito kalakas. Tiningnan ni Kang Min ang lalaki nang may halong pag-aalala at pagkabagot sa kanyang mukha, habang mabilis naman itong sumugod para labanan siya hanggang sa ang isa sa kanila ay tuluyang bumagsak sa lupa. Napakaraming kalampag at pagbagsak dahil sa nag-aaway sa kabilang kwarto, kaya naman nag-alala na rin ang mga kapitbahay nila, kabilang na ang mga talagang nag-ingay at nagbabagsakan. Ang simp na ito ang may pinakamaswerteng araw sa buong buhay niya dahil may babaeng nasa ilalim niya at naniniwala siyang dapat silang tumugon sa pamamagitan ng paggawa ng sobrang ingay na sisira sa mga pader. Lingid sa kanyang kaalaman, talagang nasisira ang pader at may katawang lalabas mula rito. Naalala mo ba, mister, na masyado akong astig kaya nagma ako? Nabali ng husto ang loko kaya kakailanganin niya ng saklay. Dahil tapos na sa leader, ininsulto ni Kang Min ang mahinang pagkakagawa ng mga pader, pero kahit paano ay inalis niya ang utak ng grupo. Sa wakas, nandyan si Hayon na sumusubok tumakas, pero bali na ang hawakan ng pinto. Nilapitan siya ng mamamatay tao, nag-iisip kung anong sinusubukan niyang gawin. At sa halip na saktan siya, pinagbuksan pa siya nito ng pinto dahil sa awa. Napabagsak siya sa sahig habang nagmamakaawa. Binalot na siya ng takot at handa na siyang gawin ang lahat. Inamin ni Kang Min na wala siyang balak na saktan siya. May hihilingin lang siyang isang simpleng pabor. Ito ang paraan niya para kontrolin ang sitwasyon, nagpapanggap na tagapagligtas sa mga taong tinakot niya. Hinaplos ng mamanipulang ito ang mukha niya, ginawang utusan si Hayon, at inutusang sagutin ang mga tanong niya. Madali siyang sumunod habang nagtatanong ito tungkol sa nawawalang estudyante sa klase, inaalam ang lahat tungkol sa kanya. Sa susunod na eksena, makikita ang isang luma at sirasirang gusali. Ang lugar na ito ay lungga ng isang nakakakilabot na organisasyon na palihim na kumikita ng pera sa dark web. Nalampasan nila ang kita noong nakaraang taon gamit lang ang isang video, kumakain ng masasarap habang nagbebenta ng pribadong buhay ng mga tao. Ang buong grupong narito ay sangkot sa paggamit ng mga hidden camera, nag-upload ng mga video sa nakakasulasok na mga website para kumita at magpa-crash ng mga server. Ang nakalik na video na in-upload nila ay kuha sa isang kwarto sa hotel. Nasisiyahan ang leader sa pagkain niya, pinag-uusapan kung paano magugunaw ang mundo dahil sa dami ng taong gustong makapanood ng ganoong klaseng content. Isang obra maestra ang video na nagdala sa kanila ng malaking kayamanan. Ikinatwiran ng isa sa mga tauhan niya na baka matunton sila ng mga pulis kapag palaging nagka-crash ang mga server, kaya mas magandang lumipat ng lugar. Gayunpaman, masyadong kampante ang leader. Ipinapaliwanag na natanggap nila ang video gamit ang Telegram, at medyo tama nga siya sa kaligtasan nito dahil mahigpit ang encryption ng Telegram. Tungkol naman sa mismong lokasyon ng opisina, wala siyang kinatatakutan sa mga pulis at naniniwalang kahit ang direktor ng NIE ay hindi matutunton ang lugar na ito. Habang namumuhay siya sa ilusyon, may isang lalaking kumatok sa kanilang pinto. Nagulat sila sa hindi inaasahang bisita ng utusan ng boss ang isa sa mga tauhan na buksan ito. Binuksan ito ng kalbo at nakita ang isang lalaking blonde na nakasuot ng maangas na bunny jacket na may mga baril. Nandito siya para sa isang simpleng gawain, nang makumpirmang ito ang lugar na naglelik ng mga video sa buong internet. Nagtataka ang boss na isang payatot na mukhang itlog ang nasa harapan ng pinto nila sa halip na ang mga pulis. Mabilis nila siyang pinalibutan, kaya mukhang maliit tuloy ang loko. Marami sa kanila ang nag-iisip kung kakampi ba ng blonde na ito ang iba o baka ng sindikato ng Haisok, pero walang pakialam ang kalmadong lalaking ito na sagutin sila, at inutusan lang silang tanggalin agad ang video. Iniisip ng higanteng nakatayo sa tabi niya na masyadong mapaghanap ang baguhan, habang may isang maskuladong loko na nagdesisyong turuan ng leksyon ang blonde sa pamamagitan ng pambubugbog. Iniisip ng mga nanonood na makakakuha sila ng matinding aliw sa pambubuli sa blonde, pero gumuho ang mga inaasahan nila sa sandaling punitin ng lalaking ito ang mismong tainga ng higante mula sa mukha nito. Nagpanik ang lalaki, nakaluhod habang nagdudugo, at umiiyak na wala na siyang marinig. Ang isang tunog ng putok na iyon, hindi iyon nagkataon lang. Nakahanap na ng susunod na biktima ang baril. Binaril ang blonde ang lalaking ito sa ulo, pinaslang ang ikalawang tao. Ngayon ay dalawa na lang ang nakapaligid sa kanya. Ang parehong grupong nag-akala na pisikal na lakas at dami ang lahat ay nanginginig ngayon nang makita lang ang isang simpleng baril. Pinunasan ang dugo ng mga biktima mula sa kanyang mukha, kalmadong inulit ng lalaki ang sarili, inuutusang tanggalin ang video. Sa halip na tanggapin ang katotohanan, nagmatigas pa rin ang makasariling boss. Isang loko naman ang sumubok na yakapin ang blonde ng mahigpit mula sa likod para lang mabaril sa ulo. Ito na ang pangatlong beses niyang sinabi na tanggalin nila ang video. Nalaman ng mga tauhan na bahagyang binago ang gun na gamit ng lalaking ito kaya wala itong tunog ng normal na baril. Mas nabawasan ang pananakot ng blonde sa buong grupo kaya mabilis nila siyang pinagtulungan mula sa magkabilang gilid. Naalala mo yung dalawang baril sa likod ng jacket ng loko? Sumeryoso ang kuneho sabay labas ng ikalawang baril, sabay na binaril ang dalawa sa mukha kaya nawalan sila ng malay.
Sa pamamagitan nito, 4 na lalaki na ang napatumba sa loob lamang ng ilang saglit. Tumingin ang blonde sa leader nila na mabilis na kinuha ang lahat ng pera mula sa safe niya, nagtatanong kung paano kayang pasabugin ng isang laruang baril ang buong ulo ng isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon, kadalasang tumatawag sa pulis, pero hindi rin yon kayang gawin ng lalaking ito dahil mahuhuli siya. Sinubukan niyang kumuha ng armas, pero nasa likod na ng kanyang liig ang baril ng mamamatay tao. Inuutusang tanggalin ang video, kundi kakatayin din siya gaya ng iba pang baboy. Nagtanong ang leader kung dapat ba niyang burahin ang video. Wala nang pakialam ang blonde kung paano man yon burahin. Gusto niya lang itong ipatanggal sa internet. Pero ang bumabagabag sa kanya ay kung bakit umaabot sa ganito ang lokong ito, o baka isa lang siyang binayarang mamamatay tao ng isa sa mga biktima. Ang pinaka-nakakatawang bahagi, inamin ng blonde na siya mismo yung lalaking hubot-hubad na naglalakad sa video na inilabas nila, at talagang buwisit na buwisit siya na nakikita ng mga tao ang junior niya sa video. Nang dahil lang sa nakakabuwisit na katotohanan iyon, pinasabog ng loko ang utak ng lalaking ito. Liray, grabe. Katanggap-tanggap namang dahilan yon. Talagang makatarungang pagkawala sa sarili. Balikan natin ang kwarto ni Kang Min, kung saan gising siya hanggang gabi at nagtatrabaho sa sikreto niyang kwarto sa ilalim ng lupa. Ilegal ang magmay-ari ng baril sa bansang ito, at para makagamit ng armas, kailangan mo itong baguhin para hindi magmukhang ganito. Sa pagbuo nitong tinatawag na peking armas, isang nakamamatay na baril ang kalalabasan nito. Kinabukasan sa eskwelahan, opisyal na mayroon ng tagasindi ng sigarilyo ang maninigarilyo. Ginawa pa nga ng loko na sariling tagasindi niya ang mismong leader ng grupo. Ang ashtray naman ay inutos niya sa isa pang loko. Naguguluhan si Hayon kung bakit pinapunta niya silang lahat dito. Dahil interesado si Kang Min na tapusin ang usapan nila noong nakaraang araw tungkol sa batang hindi pumapasok sa klase. Nakakapagtaka, bakas ang tensyon sa kanilang reaksyon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon. Tahimik na tahimik si Hayon, at sapat na yon para malaman ng bida natin na talagang may malagim na nangyari sa kaibigan nilang iyon. Panahon na para alamin natin ang nakaraan nitong blonde na loko. Ganito kasi yan, madalas tumambay ang mga lokong to sa mga shooting club. Maraming natutunan si Hayon tungkol sa pagbaril at pagkakalag ng mga baril, pero gustong-gusto talaga niyang manalo ng isang espesyal na premyo. Ito ang manikang kutsuri-kotsu. Kaya gumawa ng sariling paraan ang blonde, umaktong eksperto sa baril ng kanilang grupo. Ito si Jang Hyun-soo, isang unang taong mag-aaral sa high school at isang returning student. Ang porma ng lalaki ay top class, kahit umasta siyang para ngayon lang siya bumaril. Halos perpekto ang mga tira niya, napabagsak agad ang lahat ng target, at pinabilib ang mga kaibigan niya sa pambihira niyang husay. Ito ang husay sa pagbaril na hindi pa nila nakikita noon. Mabuti na lang, napanalunan ni Hyun-soo ang manika para sa babae na natuwang gantihan siya sa sarili nitong paraan. Sapat na ang maliit at malanding komento na yon para wasakin ang utak ng loko. Sobrang nasabik si Hyun-soo sa ideya ng premyo at nagtaka kung bakit napaka-espesyal ng pagiging magaling bumaril habang nasasabik ang mukha. Pabalik sa kasalukuyan, gumugulo sa isip niya kung bakit interesado si Kang Min sa walang kwentang taong gaya niya gayong pilit na niya itong kinalimutan. Nilapitan siya ng bida natin at tinanong kung isa ba siyang schizophrenic dahil lagi na lang niyang kinakausap ang sarili. Ang weird niya lang para sa kanya na nagkataong magkaparehas pa sila ng suot. Pero sa maseryosong usapan, gustong malaman ni Hayon kung bakit siya pa, sa dinami-dami nila, ang mag-isang pinapunta roon. Para ipaalala sa kanya, sinabi niyang tutulungan niya itong tuparin ang isang simpleng pabor noon pa. Inilabas ni Kang Min ang cellphone dahil nakuha niya ang impormasyon na ito ang pinakaabalang lugar. Kaya ngayon gusto niya itong maging personal na guide para ipasyal siya sa buong Seoul. Dahil napasaway, walang planong makipagtulungan ang bruha. Binugbog ng husto ang isang grupo ng high schooler, tapos ang kaya lang pala niyang hilingin dito ay maging guide niya. Bilang panimula, inalok ni Kang Min na kumain muna sila, na lalong nagbigay ng ilusyon sa babaeng to na baka nagkakagusto sa kanya ang loko. Abala sila sa paglilibot, hindi man lang namamalayan na may kumukuha ng litrato at sumusunod sa kanila. Dumiretso ang dalawa sa isang restaurant. Grabe, umorder si Kang Min ng 80 putahe, na ikinataka ng babae kung kumakain ba na parang hari ang loko. Naguguluhan siya dahil halatang hindi alam ng lalaking ito kung paano makipag-date sa isang babae. Ngunit ipinaliwanag ni Kang Min na hindi pa siya nakararanas magkaroon ng mga kaibigan noon. Kaya napagdesisyonan niyang mag-order ng halos lahat para sa kanya. Dahil naguguluhan sa kanyang kakibahan, inutusan niya itong kumain ng mabilis. Strictly sumusunod si Hayon sa isang matinding diet. Hindi mo naman makukuha ang ganyang kagandang katawan ng basta-basta, pero para sa kanya, pag-aaksaya lang ang pagkain. Kumagat siya at nagustuhan ito, at nawala na sila sa sarili sa sarap ng kanilang kinakain. Patuloy namang kumukuha ng mga litrato ang stalker nila. Sunod naman, pumunta sila para magsaya sa zoo. Nahihirapan si Kang Min sa mga alpaka na ito, pero ang totoo, mababait naman sila. Kinagat talaga ng literal ang buhok niya, at nakuhanan din yon sa kamera. Sunod, pumunta sila sa isang art gallery.
Kakaiba talaga ang modern art dahil may literal na inidoro na nakadisplay para sa makabagong sining. Marami pang litrato ang palihim na nakuha ng hindi nila alam. Sa wakas, lumabas sila para kumuha ng mga personal na litrato. Gumaganap si Kang Min bilang isang boyfriend na sawang-sawa na sa pagkuha ng walang katapusang litrato ng girlfriend niya. Ang talagang nakakagulat sa kanya ay kung paano napuno agad ang storage ng phone nito. May halos 1,000 terabytes ang babae, kaya hula ko, kumukuha siya ng 1 trilyong litrato araw-araw para mapuno iyon. Nakuhanan din ng stalker ang sandaling ito. Kalaunan, nagtatapos ang gabi na pareho nilang na-enjoy ang peking date. Nalulungkot si Kang Min dahil kailangan na nilang tapusin ang lahat dito. Bago umalis, napagpasyahan nilang tapusin ito ng masaya at pumunta sa isang shooting zone. May sentimental na halaga sa kanya ang lugar na ito. Hindi niya makalimutan ang nakakalitong reaksyon ni Hyun-soo habang pinagmamasdan namang mabuti ni Kang Min ang bawat galaw niya. Ang goal lang ay makatama ng 1 beses mula sa 10. Akala ni Kang Min na madali lang ang laro pero ang totoo, isa lang itong scam. Laging sira ang baril na ibinibigay sa kanila, kaya kahit ang pinakamagaling na shooter mula sa Special Forces ay imposibleng manalo. Naisip niyang baka pwede silang magpustahan. Nag-alok si Kang Min na kung mapapatamaan niya lahat at mananalo, gusto niya ng isa pang pabor mula sa dalaga. Pagkasabi nito, nagsimula na siyang bumaril at tingnan mo, wala siyang naitabingi kahit isa, wala talaga. Nanginginig ang nagbabantay na nagbigay sa kanya ng maling baril, nagtataka kung paano naging posible na mapatamaan ang lahat. Binigyan pa ni Kang Min ng pagkakataong bumaril si Haeyeon habang ginagabayan ang porma niya buong oras. Nakuhanan din sa video ang bahaging ito. Sa kasamaang palad, isang pangit na blobfish ang napanalunan nila. Ito ang first place prize na medyo nakakalungkot. Kahit pa, nalilito si Haeyeon kung anong klaseng pabor ang hinihingi nito para sa susunod, kaya nag-post siya ng litrato nilang dalawa sa Instagram na ipinagawa rin ni Kang Min sa kanya. Sa pamamasyal na ito sa Seoul, naisip ni Haeyeon ang lahat ng ginawa nito noong date, gaya ng pagpuna sa mukha niya, pagkuha ng litrato, at pati ang pagngiti sa kanya. Ang alagaan siya ng ganito ay nagpapabilis ng tibok ng puso niya at nagpapamula sa kanya. Sa huli, si Haeyeon din ang nahulog sa ating bida. Naalala niyo yung lalaking kumuha ng lahat ng litratong iyon? Tinitignan niya ang lahat ng litrato ni Kang Min kasama ang crush niya, bawat masayang sandali na magkasama sila. Pagbukas ng pinto ng elevator, nakaharap ni Haeyeon ang isang pamilyar na mukha. Si Hyun-soo ito, at nakatitig sa kanya ang lalaki na parang may utang siya dito. Dinala siya nito sa isang tago at liblib na lugar, nagsasalita tungkol sa kung gaano kadelikado sa labas kapag gabi. Tinanong ni Haeyeon kung ano ang pakay nito habang pinaalala naman ni Hyun-soo ang mga pinagsamahan nila. Sinakal niya ito, inaalala ang mga panahong naglalaro sila ng inuman. Basag na basag ang lahat sa party. Nanatiling saktuhan lang ang nainom ni Haeyeon sa kanila at sinabing papatayin niya sila kung may susuka doon. Ang palaging nasa tabi niya ay si Hyun-soo. Ginawa ng lalaking nakablonde ang lahat para makuha ang tiwala niya. Kalaunan, tinalo na sila ng alak. Nakatulog na silang lahat sa lapag. Natutulog si Haeyeon sa kama niya katabi si Hyun-soo, na bumulong sa pangalan niya at tinanong kung tulog na siya. Lumapit ang manyak sa mismong mukha niya at tinanong kung tulog na ba talaga siya. Nga pala, inabuso siya ng lalaking ito na nagtapos sa pagre-report dito at tuluyang sumira sa buhay nito. Iniwan si Hyun-soo ng sarili niyang pamilya at napatalsik din siya sa paaralan dahil lang sa pagre-report ni Haeyeon. Nanindigan siya, tinawag niya itong isang sex offender na nakuha lang ang nararapat sa mga ginawa nito. Kahit ngayon, ang nagbabait-baitang ito ay perpektong halimbawa ng mga taong nag-isip na may utang na loob ang mga babae sa kanila. Nakakabanas para sa kanya na nilandi siya nito, nilapitan para hawakan, at nagtiwala sa kanya tapos mauwi lang sa wala. Naniniwala si Blondie na ang babae ang naghabol sa kanya. At ngayon, ang lalaking kasama nitong lumabas ay isa pang patunay na ginawa niya yon para mainis si Hyun-soo. Kasi masyadong seloso at insecure ang lalaking ito, iniisip niya na umiikot ang mundo sa kanya. Katawa-tawa para sa kanya ang ilusyong ito, pero gumagawa ng sariling dahilan si Hyun-soo, pinag-uusapan kung paano siya sadyang sumama sa iba para bumaril sa halip na sa kanya. Nang ma-realize niyang literal na baliw ang lalaking ito, sinapak niya ito sa mukha ng napakalakas, at tinawag na isang schizophrenic na baliw na nararapat mabulok sa mental hospital. Kahit naging matapang ang ginawa niyang pagsapak, nakalimutan niyang kaharap niya ang isang baliw na naglabas ng baril at nagpaputok para ipakita kung gaano siya kadelikado. Nagtatanim ng habang-buhay na galit ang lalaki sa kanya. Simula ng araw na ma-report siya, nagvideo na siya ng sarili niya para maging mas magaling sa pakikipagtalik. At ngayon, handa na siyang ipakita kung gaano na siya kagaling. Ang lalaking ito ay isang purong manyak, ang pinakamalalang tao sa kwento hanggang sa ngayon. Napasigaw si Haeyeon sa sakit nang biglang may telang tinakip sa bibig niya. Ito ang pamilyar na boses ni Kang Min, na hanga na napalabas niya agad si Hyun-soo. Nangyari ang lahat ayon sa plano. Lahat ng stalker na yon, sila pala yung mga binayaran niyang paparazzi, isang grupo na nag-upload ng mga litrato sa social media at ipinakalat ito.
Sila rin ang mga lalaking galing sa mismong grupo ni Hayon na napilitang sundin ang utos ni Kang Min simula nang bugbugin niya ang mga ito. Ang buong layunin nito ay palabasin na silang dalawa ay isang opisyal na magkasintahang nagsasaya. At kahit walang alam ang mga lalaking ito sa totoong dahilan, nagtataka rin sila kung bakit ganoon na lang kung umarte si Kang Min. Pakinggan natin mismo mula sa kanya. Nandito ang assassin para hanapin si Hyunso, na napakahirap hanapin kaya kinailangan niyang gumamit ng pambatang patibong na gumana naman ng perpekto. Nagtaka ang bida natin kung nagmamadali ba talaga si Blondie, at ang unang tanong ng gagong ito kay Kang Min ay kung siya ba ang boyfriend ni Hayon. Nakikisakay sa kwento, lalo pang ginalit ni Kang Min ang selosong hangal ng kumpirmahin nito na siya nga. Dahil dito, napangiti ng malapad si Hyunso kasi mas magugustuhan niyang pahirapan ang bagong partner ng dalaga. Pinakawalan ang unang putok. Walang kahirap-hirap itong inilagan ni Kang Min, nagtatanong kung bakit napakabastos nito na bumaril ng walang babala. Iniisip ng manyak na to na pag-aari niya si Hayon, kaya handa siyang gawin ang lahat para dito. Sa husay niyang sinalo ang baril mula sa kamay nito, naging kuryoso ang nangungunang assassin kung ano ba talaga ang motibasyon niya kay Hayon. Napagpasyahan nilang magpustahan sa larong barilan kung saan makukuha lahat ng mananalo. May isang maliit na bagay lang. Ang baril na nakatutok ngayon kay Blondie ay sapat na para patayin si Hyunso sa isang putok lang. Totoong baril kasi ito. Panahon na para bumalik at alamin kung paano nabaliw si Hyunso noong simula pa lang. Nalaman niya sa internet na kumalat ang kanyang private videos, marahil ay pinakalat iyon ng repairman ng phone niya. Gustong patayin agad ni Blondie ang gago, pero biglang may isang lalaking nakasuot ng maayos na suit na kaswal na nakaupo sa loob ng kwarto niya. Siniguro ng lalaking ito kay Blondie na wala nang makakapagligtas sa kanya ngayon. Viral na ang video. Alam ng lahat na isa siyang malungkot na tao na nagpapraktis ng pakikipagtalik sa pribado at nagre-record pa ng sarili niya para i-review. Sobrang kakaiba nito kaya maski ang lalaking nakasalamin ay nandidiri dito. Higit sa lahat, may delikadong sandata si Hyunso na mas nagpabagay sa kanya para sa isang iskandalo. Si Hyunso, na galit noong mga oras na yon, ay nagpumilit na alamin kung sino ang lalaking iyon. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag ng lalaki na mayroon siyang organisasyong kumikita sa pamamagitan ng pagpapakalat ng malalaswang nilalaman. Nandito lang siya para i-recruit ang isang napakahusay na talento gaya ni Hyunso na may malaking potensyal at nag-iwan ng magandang impresyon sa lalaki. Sa madaling salita, ito ang alok niya para hikayatin siyang sumali sa kanila. Balik sa kasalukuyan, heto't nagpupustahan na sila ngayon. Malinaw ang banta ni Kang Min pero mukhang nawalan na ng pag-asa si Hyunso. Idinikit pa talaga ng lalaking ito ang baril sa ulo niya, hinahamon siyang iputok ito kung hindi ay duwag siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi siya natakot at totoong kinalabit ang gatilyo na nagpatalsik sa kanya ng napakalakas kaya umuungol siya sa lapag dahil sa sakit. Gulat na gulat si Kang Min nang matuklasang rubber bullets pala ang nasa loob ng baril kahit na totoong bala ang hiningi niyang ipabigay. Nakabawi si Hyunso habang ipinapakita kung gaano katanga kung totoong baril ang hawak ng lalaki. Pagbunot ng isa pang baril mula sa jacket niya, binaril niya ito tagos sa balat, isang magandang sorpresang atake, maliban sa hindi ito ubra sa isang top-class assassin na halatang halata ang ganitong diskarte. Habang umiiwas sa marami pang putok, nagsimulang magtaka si Kang Min kung isa ba talaga itong laruang baril. Tila nakakamatay talaga ito, at malinaw na ginawa ng isang profesional ang armas, pero mas piniling ibigay kay Hyunso. Ayaw nitong sumagot sa anumang tanong, kaya patuloy niya pa ring binabaril ang ating bida. Mukhang alam ni Kang Min ang kasaysayan ng baril, pero nakakagulat na hindi pa nakukulong kahit minsan ang blonde na lalaki dahil dito. Nagdadala ito sa isang katanungan, isang bagong organisasyon ang palihim na sumusuporta sa blonde. Tinatawag itong network na may kaunting impormasyon lang, ang pinakamalaking sindikato ng mga kriminal na nakakalat sa buong bansa. Ang diskarte nila ay samantalahin ang mga estudyante at gumamit ng maliliit na grupo para mapanatili ang isang malakas na organisasyon. Dahil sa pamamaraang ito na base sa mga unit, napakahirap alamin ang tunay na intensyon ng organisasyon. Pero kahit ganoon, misyon pa rin ni Kang Min na hanapin sila kahit anong mangyari. Ang tanging clue niya tungkol sa target na ibinigay sa kanya ay konektado sila sa network na organisasyon. Gamit ang kaparehong cellular structure, hahanapin ng Ace of Spades ang taong inatasang patayin, ang taong naghihintay sa kanya. Habang nakatulala siya, sumugod si Hyunso sa mukha niya at nagtatanong kung ginagawa ba siyang biro rito. Ang lalaking ito ay miyembro rin ng network. Ang unang hakbang na kailangan ni Kang Min para mas mapalapit. Nakakatawa para sa akin na nasisiraan ng ulo ang blonde dahil ninakaw ni Kang Min ang babae niya at ngayon ay tinatalo pa siya sa laban. Pero abala lang ang bida natin sa pag-iisip kung paano niya hahanapin ang tunay niyang target. Kahit paano, nai-corner na siya sa isang pader. Binaril siya ni Hyunso sa ulo pero muli, nag-teleport si Kang Min na parang isang Dragon Ball-less character sa mismong mukha niya. Pumutok ang baril. Isang dosena sa mga ito ang bumura sa mukha ni Hyunso, sinundan ng malakas na pagpalo ng muso ng baril sa ulo, kaya bumagsak siya sa pader.
Ang laban ay mukhang nakakaawa na para sa talunang ito. Sinabihan siya ni Kang Min dahil sa pagiging basagulero nito, habang umaarte naman si Hyun Soo na parang hindi siya ang masama sa kwento. Isa siyang tarantadong stalker na nag-spam ng mga mensahe kay Hayon, ayaw tanggapin na malamang ay binlock na siya nito. Naging psychopath siya sa kanya dahil lang pinuri siya nito ng minsan sa shooting game. Nainis siya nang hindi na ito nagpakita ng interes sa kanya kahit kailan. Sa bersyon ng kwento niya, siya ang biktima. Nagulat si Kang Min na ang lalaking ito ay nasa ibang antas na ng pagkadelusyonal. Pagkatutok muli ng baril, tuluyan nang nabaliw si Hyun Soo, sinasabing ginagawa niya lang ang lahat dahil sa pag-ibig, kung gaano niya kabaliw na mahal ang walang malay na si Hayon, na ginawa at isinugal niya ang lahat para lang sa pagmamahal. At kung hindi man lang niya makukuha ito, handa na siyang pumatay ng dalawa ng sabay. Sa totoo lang, pakiramdam ng lalaking ito ay nasa isang pelikula siya. Hindi inaasahan ni Kang Min ang ganitong pag-isip. Nagbanta ang blonde na pasasabugin sila diretsyo sa kabilang buhay. Isang ulan ng bala ang ipinutok ng sabay-sabay, nagpalabas ng maraming basyo hanggang sa maubos ang magazine. Ito na ang kanyang huling hakbang, isang huling desperadong pagtatangka. Pero sa kabutihang palad, naitago ni Kang Min si Hayon sa likod ng matibay na appliance na humarang sa lahat ng mga bala. Hindi maintindihan ni Hyun Soo kung paanong ang lalaking ito ay buong tapang na humarap sa ulan ng mga bala para lang magligtas ng babae, gagawin ang lahat para lang makapagligtas ng buhay. Lalong lumalala ang kabaliwan sa isip ng talunang ito. Si Mr. Nice Guy ay pilit na ginagambala ng isiping baka may nangyari ng malalim na ugnayan sa dalawang ito. Para lalo pa siyang galitin, pasimpleng kinumpirma ni Kang Min ang kanyang mga delusyon na may ginawa sila ni Hayon, kahit hindi naman totoo. Ang ganitong galit ang naging dahilan para mawala sa sarili si Hyun Soo, pero tapos na ang laro ng mawasak ng bala ang kanyang baril. Bumulwak ang dugo. Umuungol sa sakit ang tarantado nang mabaril ang sarili niyang mga daliri. Inutusan siya ng mamamatay tao na manahimik kung hindi ay pasasabugin niya ang buong braso nito. Isang Glock parabellum na modelo ang baril na gamit niya. Lahat ng ipinutok nito matapos ang unang tira ay mga totoong bala. Simula pa lang, kontrolado na ni Kang Min ang sitwasyon at nilinlang siya gamit ang unang pekeng bala. Ayaw tanggapin ni Hyun Soo ang kanyang kamatayan at nakakaawang tumakbo na parang si Light Yagami sa huling episode ng Death Note. Tapos na ang sayaw nilang dalawa. Pasimpleng kinumpirma ni Kang Min ang napipinto niyang kamatayan, tinutukso siyang hindi siya tumakbo palayo ng mas maaga. Sa susunod na eksena, matatagpuan natin ang ating sarili sa isang maid cave. Mabilis na sumalpok ang talunan sa isang batang babae at tinawag pa itong malanding pusa habang tumatakbo. Tumatakbo siya para sa buhay niya rito habang palakad-lakad lang si Kang Min. Ang mismong kamatayan ay hinahabol siya ng walang anumang takot sa mundo. Kahit gaano man siya kabilis tumakbo, umaarte siya na parang siya ang biktima sa buong sitwasyong ito, na parang siya ang palaging pinag-initan ng lahat. Medyo naririndi na si Kang Min sa walang katapusang drama ng lalaking ito, pero sa kabutihang palad, nakarating siya sa lokasyon niya ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Panahon na para makita ng buong mundo kung sino talaga si Hyun Soo. Kaya sa malaking screen sa isang tour, ipinalabas niya ang isang espesyal na footage. Ipinapakita sa billboard na ito ang kumalat na video ni Hyun Soo sa buong mundo, pati na ang bahagi kung saan tinawag niya ang sarili niyang pag-aari na kasing liit ng langgam. Sa puntong ito, dapat mamatay na talaga siya dahil nagtatago siya habang pinoprotektahan ang kasing liit na mani niyang pag-aari. Tuwang-tuwa si Kang Min at sa paglapit sa kanya ay kinumpirmang siya ang may kagagawan nito. Nakakatawa na nagdesisyon si Hyun Soo na sumugod papunta sa bida natin dahil kani-kanina lang ay tumatakbo siya papalayo na parang hindi makapagdesisyon ang lalaking ito. Pati si Truck Kwon ay napuno na sa mga kalokohan ng lalaking ito at mismong nagdesisyon na paliparin ang gagong ito mula sa pagkabangga. Tinatanaw ni Hyun Soo sa billboard ang kanyang patay na katawan sa isang makatang pagtatapos habang naglalakad palayo si Kang Min na medyo inis na hindi plinano ang nangyari. Kahit paano, hindi na niya ito pinag-isipan pa dahil mamamatay rin naman ito sa huli. Kinabukasan sa paaralan, kumalat na parang apoy ang balita tungkol kay Hyun Soo. Pinag-uusapan ng lahat kung paano siya nabangga ng truck. Hindi makasawa ang buong bansa sa video sa billboard pati na sa sakto niyang pagkamatay. Nakapaglabas ang paaralan nila ng isang bagong celebrity, kahit na sa sobrang kakaibang paraan. Inis na inis lang si Hayon na nangyari ang lahat ng ito sa mismong araw na nagkita ulit sila. Sumasakit ang ulo niya kapag naaalala ang kanilang nakakatraumang pagkikita. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari noon. Ang tanging natatandaan niya ay noong idinagan siya nito at saka nawalan ng malay. May pumasok sa isip niya tungkol sa boses ni Kang Min kahit hindi niya ito lubos na mapagtugma. Nang muli siyang magising, hindi siya nasa pangangalaga nito, kundi inuwi ng lalaking nakasuot ng suit. Personal na inasikaso siya ng lalaking nakasalamin para burahin ang anumang bakas ng pagkakasangkot ng organisasyon nila, umabot pa sa pagbura sa mga alaala ni Hayon. Nakakaramdam siya ng pagkabalisa sa pag-isip niya, pero sa totoo lang, walang may pakialam sa kanya. Balik kay Kang Min, hinaharap na naman ng lalaking ito ang pinakamalaking problema niya.
Dahil hindi makahanap ng sigarilyo, nakakainis na gumamit ng pagkakakilanlan ng isang 17 anyos, kaya imposibleng makakuha ng sigarilyo sa legal na paraan. Napakadami pa niyang dapat gawin. At habang nagmumukmok siya sa inis, nagdesisyon ang lalaking nakasalamin na biglang sumulpot para bisitahin si Kang Min ng personal. Humingi siya ng paumanhin sa biglaang pagdating, kahit na bilib siya sa mahusay na impresyon ni Kang Min, at inalok pa siya ng card, na nagpapatunay na kabilang sila sa network organization. Ang lahat ay nangyayari ayon mismo sa kanyang mga plano. Ang buong insidente na kinasasangkutan ni Hyun Soo ay naging imposibleng baliwalain para sa organisasyon, kaya kailangan nilang ipaalam ang presensya nila sa ating bida para alamin ang kanyang mga motibo. Ang kaparehong pagpapakilala ay ibinigay muli kay Kang Min. At mula ngayon, magsisimula na ang tunay na misyon na infiltration mula sa loob ng organisasyon habang magpapanggap ang ating bida bilang isang mababang miyembro. Ang bawat hakbang ay magdadala sa kanya sa nais niyang mithiin hanggang sa maabot niya ang pangunahin niyang target. Aba, iyan ang karaniwang pamamaraan. Sa isang cellular structure, ang mga scout ay nakaposisyon sa itaas na bahagi ng grupo. Dahil dyan, direkta nang makakausap ng mga tao ang boss. Inutusan ni Kang Min ang lalaking nakasalamin na pangunahan ng daan. Atat na siyang makilala ang boss nila. Saka, yung maliit na bag na hawak niya. Isang baril yun sa buong oras na ito at nakatutok mismo sa puso ng lalaking ito. Lilipat tayo sa isang flashback sequence na nangyari bago umalis si Kang Min papuntang Korea para sa kanyang misyon. Umakyat siya para makipagkita sa isang magandang babaeng blonde na may mapang-akit na alindog. Nabanggit pa nga ang chat ini sa usapan nila, kaya ganyan, alam mo na, sobrang advanced na ng mundong ito. Kinuha niya ang isang gunting at inihagis ito diretsyo sa mukha ng binata, ngunit matagumpay na nasangga ng Ace of Spades ang nakakainis na pag-ataking iyon. Nagbiro pa siya tungkol sa kailangang dami ng unan para makatulog sa gabi. At ang ibig kong sabihin ay kung titingnan ang hubog ng katawan niya. Tingin ko'y napunta ang bro natin sa tamang lugar. Bukod sa kanilang malalanding usapan, pumunta rito si Kang Min para sa isang seryosong katanungan. Kasi, sa tuwing binibigyan sila ng misyon ng organisasyon, gumagamit sila ng peking pagkakakilanlan, pero sa misyong ito ay gamit ni Kang Min ang totoong impormasyon niya. Tiniyak ng babae na ito ay dahil gusto siyang gantimpalaan ng organisasyon, bibigyan siya ng kalayaan pagkatapos niyang magawa ang misyong ito. Nakakatukso man ang ideya ng kalayaan, mahirap itong tanggapin dahil ang pagpatay sa isang mahalagang tao ay laging may katumbas na pera. Pero mahirap paniwalaan kung mayroon bang sinumang Koreano na katumbas ng halaga ng kalayaan mismo. Sa huli, wala siyang alam sa tunay na motibo ng mga matataas na pinuno. Maibibigay lamang niya ang mga impormasyong nakumpirma na niya. May dumating na fax para kay Kang Min noong mga araw na yon. Doon niya nalaman ang tungkol sa network organization na gumagamit ng cellular structure. Ang pinakamagagawa lang ng Bethala ay makuha ang listahan ng ilan sa mga miyembro nito. Ang layunin ng kanyang unang misyon ay makipag-ugnayan sa unang miyembro ng organisasyon. Sa madaling salita, magkukunwari siyang nakikipagkaibigan sa mga kaklase niya at saka hahanapin ang kanyang unang target. Tulad ng isang bulaklak, lubos siyang naniniwala na ang miyembro ay may sapat na koneksyon para mapalabas ang organisasyon sa publiko. At iyon na nga ang nagdala sa kasalukuyan. Hiningi ni Kang Min na dalhin siya sa boss. Tiniyak ng lalaki na hindi niya magagawa iyon kahit pamanganib ang sariling buhay. Nalungkot ang bida natin na itinuring itong banta ng lalaki bago siya magpaputok ng igon. Medyo naguluhan ang lalaki rito dahil hindi niya inasahang magpapaputok si Kang Min ng peking bala. Nakakagulat na isang 17 anyos ang naglalakad bitbit ang isang igon sa kanyang mga kamay. Siyempre, itinago ni Kang Min ang katotohanang may dala siyang totoong baril. Ganoon din ang lalaking kausap niya na nauunawa ang hinding-hindi magkakaroon ng ganoong kapanganib na bagay ang isang bata. Isa pa, nakapagkalkula na siya kanina. Sadyang mas magaan ang baril at maging ang pagkakapintura nito hanggang sa tunog na ginagawa nito. Halatang peke ang lahat ng ito. Bilib dito si Kang Min pero gustong magtanong ng lalaking nakasalamin sa kanya ng isang mabilis na katanungan. Gustong-gusto niyang malaman kung bakit sinusubukang lumapit ng isang high school student sa kanilang organisasyon. Naiisip ko na tuloy na isa itong laro sa pagitan ng dalawang dalubhasang manipulator na sinusubukang lokohin ang isa't isa. Umarte si Kang Min na parang isang takot na batang babae na nakarinig ng isang bagay na hindi dapat niya marinig. Ipinaalala niya sa lalaking nakasuot ng suit na ito ang unang lumapit sa estudyante. Hindi pa gaanong naging kapaki-pakinabang ang kanilang pagkikita, kaya inalok ng lalaki si Kang Min na magkita silang muli sa lugar na nakasulat sa calling card. Habang papaalis, nag-iwan pa ng isang huling kalituhan ang lalaki na nagsasalita tungkol sa kung paanong ang inaakalang laruang baril ay hindi dapat may amoy ng pulbura. Sa madaling salita, maging ang ating bida ay napagtatanto na rin na hindi basta-bastang kalaban ang lalaking nakasalamin. Isa rin siyang literal na contract killer. Bumalik tayo sa base kung saan tinitipon ni Kang Min ang kanyang mga tala, na pinag-ugnay-ugnay ang mga detalye tungkol sa intensyon at istruktura ng organisasyon.
Mukhang ang layunin nila ay lumikha ng mga isyong panlipunan para sa pakinabang na pinansyal, pero mula sa mga nakuhang pahiwatig, hindi lang iyon ang punot dulo ng lahat. Nakakita siya ng isang tableta sa loob nito habang kinakausap ang blonde. Tiniyak ng babae na ang higanteng sindikatong iyon ang naghahari sa underworld. Ganyan talaga ang network. Mayroon pa nga silang katulad na vibes sa kanila na mayroong hotel casino gaya ng sa grupo nila, pero mas maingat ang kanilang operasyon dahil mahirap lokohin ang mga otoridad sa Korea. Sa paggamit ng mga menor de edad, pinalawak ng network ang kanilang impluensya, pero marami pang bagay ang hindi nalalaman tungkol sa mga taong ito. Isa na rito ang katotohanang baka parehong-pareho sila ng Bethala. Ang katotohanang mabilis na nakagawa ng paraan si Kang Min para mapansin ng mga ito ay sapat ng patunay sa kanyang kakayahan, ngunit naisip niyang napakakomplikado pa rin ng sitwasyon. Kahit pa imbestigahan at suriin niya ang lahat ng clue, ang daan-daang deduction ay palaging nabibigo sa paghahanap niya sa tunay na target. Ang lalaking kilala bilang Lisan, para maabot siya, kailangan niyang gumalaw ng may mas maingat na estratehiya. Inilabas ni Bro ang isang laruan ni Hyunso para ipaliwanag ang gusto niyang sabihin, na ipinapaliwanag kung gaano kamalas na namatay ang lalaki dahil sa pagsagasa ng truck, kaya hindi na siya nakakuha pa ng impormasyon mula rito. Maghanda para sa isa pang plot twist. Nasa ospital tayo ngayon at akalain mo nga naman. Bagsak na bagsak ang katawan ni Hyunso habang pinapanood ang balita ng sarili niyang pagkamatay. Patuloy niyang tinatawag ang sarili na biktima ng mundo habang pinagtatawanan rin siya ng doktor. Tinawag ni Hyunso si Kang Min na isang hacker na ginawa ang lahat para lang sirain siya. Inalala pa kung paano siyang tinutukan nito ng isang totoong baril. Mukhang katawa-tawa ang ideyang iyon sa paningin ng doktor. Maliwanag naman kasi na hindi ginagamit sa Korea ang American breathing style Glock techniques, kaya walang saysay para sa kahit kanino na maniwala sa kwentong iyon. Nakakatakot na lumapit ang doktor sa kanya, inaasar siya na hindi man lang siya nakapagbigay ng makabuluhang impormasyon sa huli. Nang maglabas ng hiringgilya, itinurok ng lalaki ang isang kemikal sa kanyang kanula, idinedeklara na ang buhay na pinapahalagahan ni Hyunso ay tapos na ngayon. Litong-lito pa rin ang binatang iyon, hindi alam kung ano ang pinagsasasabi ng doktor. Bago pa man maintindihan ni Bro kung anong nangyari, unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Perpekto ang ginawang kwento. Isang maling gamot na ibinigay ng medical staff ang nauwi sa pagkamatay ni Hyunso. Kahit ngayon ay walang kaide-ideya si Hyunso. Nakaposas ang kanyang mga kamay sa riles ng kama, kaya imposibleng makaalis siya sa kanyang pwesto. Kahit gaano pa siya kawawa, at kahit anong pagmamakaawa niya, hindi man lang nagdalawang isip ang lalaki. Sa halip, maayos siyang nagpakilala sa kanyang sarili. Kabilang ang taong ito sa parehong organisasyon na mabait na kumukop kay Hyunso, ang network. Nakakatrauma ang naging katapusan ng binata. Puno ng pagdurusa si Hyunso habang bumabalik ang dugo mula sa bawat butas ng kanyang katawan na nagiging sanhi ng kanyang napipintong kamatayan. Namangha ang lalaki matapos makita ng personal ang epekto ng gamot. Fast forward sa napagkasunduang pagkikita ni Kang Min at ng kinatawa ng network, dumating siya sa lugar ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Isang lalaki ang humihinal ng malakas, nakarating din sa wakas sa lugar at humingi ng paumanhin sa pagkahuli. Hindi masyadong natuwa si Kang Min sa una nilang pagkikita, kaya itinanong niya kung saan nagpunta ang lalaking nakasuit. Bigla na lang itong nagmukhang isang walang kwentang scam para sa kanya. Tiniyak ng lalaking nakahudi sa kanya na nagpapakumbaba lamang siya dahil ang kanyang sasakyan sa kaliwa ay napakadarbo. May sariling Rolls Royce si Bro, at habang nagkukunwaring uhaw sa pera, nakamit ni Kang Min ang tagumpay at handang magsumikap para sa kanyang bagong grupo. Sumakay na sila sa loob para bumiyahe. Gumagawa si Kang Min ng mga kalokohan para mapanatili ang kanyang pagkukunwari, inilalabas ang kanyang ulo sa bintana at nagbibigay ng mga detalye tungkol sa makina. Nagmakaawa ang escort na kontrolin ang kanyang sarili, kundi ay magkakaroon ng aksidente kung saan maaari siyang mabalian ng buto o mabasag ang bungo sa isang iglap at mamatay. Maaari pa siyang masagasaan ng sasakyan, kaya yon ang isa pang panganib na dapat ipag-alala. Medyo kinilabutan ang ating bida sa mga detalyadong sinabi ni Bro, at nagtaka kung pinag-aralan ba nito kung paano namamatay ang mga tao. Sa bagay na yon, nang asar ang escort na mas may alam doon si Kang Min kaysa sa kanya. Sa pananatiling kalmado, nagkunwari ang bida natin na walang alam, pero basang-basa ng escort ang kanyang pag-arte, at diretsahang binanggit ang code name ng assassin, ang Ace of Spades ng Bethala. Laking gulat ng ating bida sa biglaang pagbanggit ng pangalan niya, at hindi niya lubos maisip kung paano siya nalaman ng ganoon kabilis ng lalaking ito. At ngayon para sa isang pagpapakilala pabalik, magalang na inalok ng escort ang kanyang kamay, na tinitiyak kay Kang Min na siya ang taong gustong-gustong hanapin ng assassin. Ang kanyang pangalan ay Lisan.